Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Nag-uulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banan. Oh, Karambola, Karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, Karambola, Karambola, tuwing umaga. Oh, Karambola, Magandang umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Friday, Feb 21, 2025. Good morning sa inyong lahat. Ako po si Conrad Banal. Kasama natin Jonathan De La Cruz at Joel Laksamana. Good morning. Good morning. Mapapanood ang Karambola sa aming news website, www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo sa Facebook at YouTube. Kung maaari, huwag kalimutan like, subscribe, share, follow, and comment. Yan. Heart. Usong-uso yung heart. Mapapanood din kami nationwide sa Digital Free TV Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Meron tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA For The Box. Good morning sa inyo. Morning. Good morning po. Wala ba tayong babatiin? Si Chinchin ba? Lunes. Sa Lunes natin babatiin. Hi Chinchin, hi Doktora. Good morning. Chinchin. Good morning. Nung nung Miyerkules, nung nabanggit nyo si Chinchin, na naginip tuloy ako nung gabi. Oo. Nakaharap ko na naman yung kanin na kulay. Ano ba yung kanin na tawag niya doon? Yung kulay itim. Oo. Iba yung kanin niya, no? Okay. Ito, matindi to. Bawal na raw po ang survey, sabi ng Commission on Elections. Anong survey? Hindi naman bawal. Kaya lang, kailangan mag-rehistro ka. Yes. Kung fake ka, magre-rehistro ka ba? Hindi, o kaya may sarili ka survey. Ang dali-dali nun. Madali yun eh. Pero kailangan mo magrehistro. Hindi. Ako, halimbawa, yung kalye survey, tapos ilalagay ko sa aking Facebook. Halimbawa, telephone survey. Paano? Hindi naman scientific yan. Ano ba? Ang survey po, ginagamit yan originally as a marketing tool. Okay. It's still a marketing tool. Naisip yan, science-based yan, statistics, na meron po mga parameters, may mga paraan para makakuha ka ng idea ng real world based on a survey. Siyempre. So yung po mga may produkto, magpapasurvey sila, malalaman nila more or less posisyon ng kanilang brand sa feeling ng ginamit po yan sa politics. Pero sa politics, wala na yung science.
Yun ang naging problema rito. Hindi na... meron pa rin daw. Gusto mo ring malaman ang posisyon ng iyong kandidato sa electorate, sa mambuboto. Sa dadayain mo yung O survey. hindi dinaya mo sarili mo, di ba? Yun ang akin naman dyan. Meron science. Hindi, okay. Pag gano'n, nagpa-survey ka, gusto mo malaman, Oo. keep it secret. Huwag mong ipapublish. Ay, hindi. Ay, yan ang sinasabi na alam mo sa Comelec. Pilipinas, iba tayo. Ay, hindi. Yan ang Siyempre, sabi na gusto ko, Comelec. Ay, lamang na si sayang ang boto ko dito kay Ayan na. candidate B. Dito Ayan ako kay na. Gallup poll. Kaya nga, yung nagpapasurvey, dadayain niya yung survey, tapos ipe-press release niya para mangyari yung sinasabi mo. Hindi naman. Halimbawa, yung sa US, Gallup, at dito, yung mga yan. Yung mga respected polling companies, okay yan eh. And then, Pero kailangan pa rin nila magpalista sa Comelec. Okay, ito yung sinasabi Ngayon, bago nila ma-release yung kanilang survey, kailangan nila magpaalam sa Comelec. Mali. Yun ang mali. Yun ang mali. Yun ang mali. Pre-registered Mahirap yun. entities shall be authorized to conduct election survey and publicly disseminate the results. Wala yan. That's a prior restraint yan. Prior restraint ba Yes, yan? yes. Delikado. Delikado Bakit yan. prior restraint? Bakit mo gagawin yung ganon? Why should I even talk to you? I want to have my survey. Why? That's part of the campaigning, ano Oo. ba? That's part of my tool. Pero kung daya, No, it there you doesn't go. matter. Kasi kaming Comelec, ako naisip ko si Chairman George Garcia. I want to ensure na you are not using the survey to influence. You are using every tool in the book. Para manalo ka. Including yung chismis Kaya dyan. nga kampanya, ang tawag eh. No? That's campaigning. What Ganun are ba you yun, talking sir? about? No, so he yun daw po mga You cannot survey. regulate He this wants to thing. keep Hindi things on kasi the up yung and up. sinasabi ni paring Joel. Oo. Pag nagpa-survey ka, pabor sa'yo, siyempre magpapakomisyon ka survey, dapat pabor sa'yo yung survey bago mo i-release. Kung hindi pabor sa'yo yung survey, hindi mo i-release. It's up to you. In other words, it's up to you. Prior Ngayon, restraint nga yun eh. Ngayon, ang problema dyan, meron namang ibang paraan para mangyari yung gusto mo mangyari through a survey. Okay. Social media. Kaya Halimbawa. Okay. So, i-restrain mo yung survey, pero sa social media, wala kang gagawin. kung ako mga Paano yun? wala yun, you cannot do that eh. Kung ako mga survey firms, yung mga talagang nag-ano at lahat, I will question that. Talaga. So, Kasi tinatanggalan mo ako ng trabaho eh. medyo stricto yung rules sa parin Oo Jonathan. nga, that's what Eto, I'm trying to say. 15 Sorry, ang gusto, meron namang sinasabi si Secretary Garcia. Garcia, Pakita mo ang Chairman. iyong, Chairman, ano ang iyong, ano ba tawag doon? Pamamaraan, anong iyong proseso? You are ano not ang iyong, a survey firm. The Comelec baka is not a gawa-gawa mo survey lang firm. yan, ganon. It doesn't matter. Ano yan eh? Wala, these are tools. Pag nag-TikTok ka ba, kailangan ipakita ko Ngayon, ba kung anong galaw ko? Ganon? Hindi, kumbaga, Pati. kinokontrol ng Comelec yung mga ganyang bagay na hindi naman makokontrol. Hindi mangyayari. Actually, that is true. Di ba, Kailan na gusto to? mong hawakan yan, which is, para ba yung palos, gusto mong hawakan, lagi naman makakaalpas sa iyo. Makakaalpas, ano? Oh, Nakailan ito, na gusto silang ni... ganyan. Ang sinasabi ko lang, huwag nyo nang pakagsayan ng panahon yung mga ganyan. Yes, 15 days daw pare Oo, ang mga prior. survey companies. After the resolution, 15 days kailangan magrehistro. Patay. Ngayon, pag naglabas sila ng report na public na lumabas sa mga media, kailangan mag-report sila comprehensive sa Comelec within 5 days. Hindi na Pare, meron, hindi, ito Masikaso just to ng show you how Comelec yan. comprehensive, establish a verification mechanism Naku. to authenticate election survey Naku. results and to prevent the spread of fraudulent surveys. Eto ba, yung mga kandidato raw Hirap po, yan, ha? mga kandidato raw po at yung kanila mga partido, whatever, party list or what, kailangan ilagay nila sa kanilang sose yung gagastusin nila sa survey. Dati, ayaw ko Tingin mo merong gagawa yan? Dati yung sinasabi ni Chairman Garcia, Oo. payag ako, dati. Ano yun?
Yung tungkol nga sa survey, kailangan Maayos. iayos mo, etc. But with the advent of social media, with all of these things, etc., ang sinasabi ko lang, yung prior restraint ng programa has become even more important. Sa akin, Kasi, ang nangyayari dyan, you can no longer do this social media. Oo. Hindi ako magsusurvey ako. Ganito mangyayari. Bilangin ko yung likes sa di ba? Hindi, Susugan mo. yung sinasabi niya. Halimbawa, nagpa-survey ako. Oo. Hindi accredited. Oh. Okay? Oh. So and so, Joel Laksamana Survey Company. Oh. Leading ako dyan. Oh. Hindi ko ilalabas yan sa mga media outfit. Ilalabas ko yan sa social media. Oh, ano? Ngayon. Kaya ba kontrolin ng Comelec yun? Yun na nga. So ang kukontrolin mo, yung mga legitimate na media. Sabi ni Chairman Garcia, the verification process is already improved. We have put up additional venues and hired more people. Patay. Parang verification ng ano. Ng survey. Ng, survey results. So gagastos pa siya dyan? Oh, gagastos. Nang walang kapararakan. Kapararakan. Kung may kahihinat na. Wala. Gagaya, the best example Pero is tama ka sa social the best media, example is the Calye survey. Oh, Mahahawakan mo ba yung something na open na sa public? Yun ang punto social rito media nga Para bang noon yung social media gusto nila ano rin yun, hawakan. Hindi mangyayari. Hindi mangyayari yun. Open sa public. Di ba natan mo kung sabihin mo na ang ginawa ng Joel Laksamana survey film mali. O di ikaw, sabihin mo yun. And then you have to prove it. And in the meantime, sikat na sikat Joel. Pinasikat mo naman ako. Pinasikat mo ako. Oh. Sasabihin ko, with 40 years of experience in journalistic excellence, I stand by this. Kaya, ganun. Oh. Ano ngayon ang gagawin natin? Pumunta ako sa mga kapihan, sa Tuesday Club, sa Thursday Club. Ayan, nakalap ko lahat yan. Ayan. Oh, di ba? Nakakausap ko siya. Hindi kung ganyan. Kasi political tool yan. Yes, it is a political Campaign tool po yan. It is a campaign. Kung ganyan, gusto mong i-control na Comelec yan, lahat ng gimmick, itirahin mo na. Political. Sabihin naman natin lahat na nangyayari ngayon. Nireklamo na sa ombudsman sila Romualdez. Oh, yun. Tirahin mo rin yan. Political gimmick rin yan. Hindi ba? Yung impeachment ni Sara, tirahin mo rin yan. Political gimmick rin. Paano? Nagagamit yan para pasikat. Ganun Yung tungkol doon sa dynasty ni Erwin. I think the only way to beat yung mga inventong survey, kalokohan ng survey, to come out with the real, honest to goodness survey. Yes. Kung gusto ng Hindi yung sikilin mo. Kasi lalabas at lalabas Kung gusto ng Comelec para ma-work out yan, sila mismo magpa-commission. Ito ang official survey. The Ito ang commission official. on elections, ganito. Yun na. Pero ayaw kasi nila yung survey kasi nagte-trend setting daw. But it will always be But that's a fact of influence sa life. mga voters. It's a fact of life na merong pong trend. At yung taong bayan gusto malaman yung trend. Alimbawa, ako Kasi ngayon, ang reasoning ni George pare, kasi pag nalaman yung trend, yung taong bayan, baka sumunod doon Sumunod doon sa kaya trend. hindi na boboto. Hindi na bumoto. Panalo na to Yung herd mentality. Ay, eto ngayon. Well, since time immemorial. Meron na niya. Kaya nga, Julius Caesar. you're trying to go Julius against... Caesar kumampo doon sa labas ng Human nature. akala namin malakas yung pala. You want to go against the tide. Human nature. Yung tide na yun, gusto mong pigilin? Paano yan? Nature yan. Parang yung tawag dyan strategy. Parang yung paano mo, the waves of the sea, ganun yung mo. Sino yun? Yun. Moses. Hindi lang si Moses, meron king Yung king pinipigil niya. Pinipigil niya How can you do that? Right. Hindi tsaka, Dati, part of the sinasabi strategy. Sabi ko nga, dati, nung wala pang social media, at kukunti yung paglalabasan ng mga ganyan, pwede mong ganunin yan. Pwede pa. Ngayon social media, paano mo gagawin? Sige, may fake survey. Bawal yan. Hindi nag-register. Lumabas sa social media. Yung mga ulol, hindi susunod. Yung mga law-abiding, di sila nalugi ngayon. Actually, sabihin lang isang vlogger dyan na parang nag-mini survey na siya. Kinukunta siya ng mga tao Sinasabi ko sa inyo. Fake survey yun Ito nga, ito. Fake talaga. Pero ito, sabi niya,
isang respected or ano yung talagang influencer. Na may respected ba influencer? Hindi, Talaga. hindi. Contradiction in terms. What I mean, let us just say influencer. Pinasukan ko sa ng survey ko. Brad, tira yun. Ayos na. Hindi, ayos na. Pwede na siya. Panalo na ako. Sinabi ko, talo, yan sa survey ni ganitong influencer na ito, talo yan sina Ben Tulfo, sina Willie. Talo. Uy, Number talking 20 of sila. Tulfo, gagawin daw ano yan. Seryoso daw ang hearing ng COMELEC, sabi ng COMELEC. Ayan. Gaya yan. Full-blown hearing. Yung on ginagawa the- ng COMELEC na yan, political tool yan. Talaga? Of course. Yung Paano naman? inano na Kaso nila nga eh. Kaso nga, paano naging politika? Ginawa mo ng Circus. Circus yun. Panonoorin talaga yan. Ngayon, panalo rin. Di panalo na yan. Iniisip ko nga, parang kargado Assist pa ng mga nga eh. tulpo. Assist yun. Assist. Imbestigahan mo kami. Oo. Sige na. Full-blown daw hearing ang gagawin ng COMELEC dito sa disqualification case laban sa mga kandidatong Tulfo. Marami po yan. Okay? Yung Senatorial. magkapatid na Erwin Tulfo at Ben Tulfo, For senator. kumakandidatong senador. Yung kanilang kapatid na si Wanda. Wanda Tulfo Teo, kumakandidato pong party list. Yung anak nitong nakaupong senador na si Raffy Tulfo, si Ralph Tulfo, kumakandidato pong Quezon City. Yung kanilang hipag, si Jocelyn Pua Tulfo, kumakandidato naman party list. Puro party list. Ang reklamo po sa kanila, ano to? Dynasty sila. Dynasty. Ang dami naman kumakandidatong dynasty. Kaya nga, hindi naman self-executory yung constitutional provision na yan. Seryoso daw po, mag-i-issue na ng summons. Nako, yan na. Ang COMELEC. Di sikat, panalo na to mga. Panalo na yan. Pinasikat mo na. Panalo na. Hindi na kailangan ng survey nito. Congratulations, Erwin and Ben. And Ben. And Wanda, congratulations. And Ralph Tulfo, pasalamat kayo sa COMELEC. The best yan. Binigyan ng libreng Kung bukas, meron din akong kaibigan na mag-file ng Case. Laban sa'yo? Dynasty, hindi. Laban sa mga rebelya. Di sikat din. Kaya nga, what I mean is what? Bilyar. Bilyar, Gamitin na nila yan. Ito na. I-entertain ka ng Kasuhan mo na rin COMELEC. kami. Yan. Medyo nagpapa-assist na rin yung mga pa-assist rebelya nyo na kami. at bilyar. Ano yan? Kami naman. Behind the naman. ano bang pass? No look pass. No No look look pass. Hindi halata, no? Hindi halata. Hindi halata. Hindi halata. Oy, Oy. kala mo hindi papasa. Assist pala yan. Di ba? Maganda yan. Ano pa kayang gimmick ang lalabas dito? Meantime, yung seryoso pong issues tungkol sa Miro at arrangement ng COMELEC, ni isang salita wala tayong naririnig sa COMELEC. Paano yan? Ni isang salita. Nandun ang kredibilidad ng eleksyon. Ni isang salita tungkol sa sinasabi ni paring Paring Congressman Erice. Wala kayong sinabi. Egay. Ba't hindi nyo sinasagot yung sinasabi niya? Ayaw nyo i-assist si Egay? Dinidisqualify na nga Kaya nga, yan mo, sagutin mo yung pinagsasabi ni Egay. Kailangan i-disqualify yung mga ganyan ng gugulo. Kumikita kami rito manggugulo ka. Pasist na rin ako. Kasi bibilangin ko na lahat. Bukas, bibilangin ko na lahat yung my dynasty. So, meron daw pong pangamba. Every province may tumatakbo na 2 or 3. Well, not to Dynasty. dispute the noble objectives of COMELEC na. Hindi kaya maganda to pagsasample para masampulan, tapos stem the tide against dynastic. Hindi mangyari, wala Masyado ka naman nasa dreamland, pare. Lahat tayo kasi masyadong Alam natin, gusto natin lahat yan. Na mawala ang dynasty. Wala nga batas. Pero ito ba ang paraan? Ito ba ang paraan? Pinapaboran mo pa nga lalo. Di ba? Lahat tayo gusto natin walang dynasty. Ayaw natin dynasty. Masama sa atin yan Hindi nga pinapasa Pero ito nga,
para ma-workout, you challenge now, yung dalawa, because they're sitting Rafi at saka yung anak niya, si Ralph. You challenge them to come out with the law. Kasi sinasabi nila ngayon, doon kayo mag-concentrate sa issue na yun. Sinasabi nila, wala namang batas, kaya... nakaupo kayo. Ba't hindi kayo gumawa? Ba't hindi kayo talagang ayaw ninyo ng dynasty. At saka bakit po ganito? Kahit walang batas, sinabi ng Constitution, ganyan. Okay lang, labagin natin yung Constitution. Wala namang batas Yun ang masakit dyan Di ba? Kahit sino, sila Duterte, dynasty yan. Mga Marcos, dynasty yan. Paano? Villar, dynasty yan. Cayetano, dynasty yan. Revilla, mga ganun paano? So sinasabi ngayon, walang batas So, pag walang batas, labagin na natin yung Constitution. Paano yun? Di ba? Yun ang masakit dyan. Well, nananalaytay ang dugo ng serbisyo sa bayan sa kanilang mga Hindi, ang mga nagrereklamo na walang batas, nakaupo. Sa Kongreso. Sila independer What? What Comedy talaga Comedy, to. Reklamo kayo walang batas nakaupo kayo dyan sa... Subukan magreklamo na wala kang posisyon. Hindi na mangyayari yun. Ito parang Jonat, lumalala raw ang peace and order sa BARM. Violence. So nag-aalala tungkol sa midterm elections. Pinredict ni Bermudez yan ang ating yung press doon. Isang kaibigan natin doon. Kaibigan natin sa Davao. It's always been so ngayon, how are you supposed to do? But why is that happening? Worse in 7 years ang crime, ang violence. This is repeated history in Alam mo memorial. ba? Ito yung mga dating, sabi ni Ber dati, ito yung mga dating lumalaban nung panahon nung and now they are thrown into the cauldron of politics na hindi nila kabisado. Nando nakapwesto na yung mga dating politiko na biyasang-biyasa sa kalakaran. Paraan nila patayan. Patayan ang mangyayari talaga. Because they're used to that. Because they're used to How does one solve it? It dates back to some kahirapan alam mo kung again ang part of that is that, and then at the same time may mga family feuds na carried over generations. Ayun, may historical yun ang kailangan na pag-aralan. Hindi makukuha po yan sa isang sinulat lang na agreement and everything. Yung settlement ng conflict na ganyan na age-old conflicts. Yung sinabi ni Kong Janet dati, now we put wherewithal o block grants into the problem para magamit ito for institutional building, etc. And I know for the fact that meron certain sectors nagagamit yung block grants na yun for the better. For the better. But it's not enough. But it will not erase or eliminate. Clan feuds yan. Clan. May mga clan. Naglalaban-laban dyan. Ayon nga sa bilang nitong isang 28 daw po ang ongoing clan feuds. Wow. Kita mo yun. Yan ang pinanggagalingan ng conflict dyan. Power and yung mga clan. Ganun yun. Magmula daw pinaka-violent daw last year since the Marawi siege. So how do you solve that? Ang hirap nito. Diyan mo papasukin yung bata ni Barin Joel. Sino? LTO. Lahat ng mga LTO? Tatanggalan ng lisensya? Every street. Every street, lalagyan mo ng lahat ng mga agent mo o kaya titignan mo kayo. Huliin mo yung mga lumalakad ng mga flying squad ka. May flying squad ka. Nahuhuli. Nakakatakot to kasi ang BARM po being financed by the Republic. Para in an effort para makasali po sila sa progress sa mainstream na ating tinatamasa na gusto natin. Kasi pag the rest of the country umunlad na tingin naman nila mangyayari at naiwan ito lalong magkakaproblema. So merong pong mechanism na BARM na bibigyan sila ng budget ng national government pagkakataon at gamitin nila yan para sa kanilang progress. Ngayon, kung meron pong violence, may clan feud.
ang laking ano nun, ang Setback laking yan, setback. Setback. How do we solve that? Hindi pinag-isipan niya nung BARM law. Absolutely nothing. Pag-aaral, study, whatever, di ba? Cultural context. Basta turnover ko na sa inyo yan. Ganun eh. The power, Ganun eh. tanggalan ko itong mga traditional. Kaya kayo may na. kinalaman dyan din yung problema sa Sulu eh. Hindi ba? Hindi, kaya nga. Yung sinasabi ni Parin Joel. Oh. Okay, kayo dati, mga warriors kayo, etc. O kung ano. Tanggalin ko itong mga traditional na ito. O kayo na. Kayo. Ayan. Eh di away. Away. Kasi yung traditional, May sariling ano yan eh. in fact, may partido. Tingnan mo, 28 yung clan feuds. Oh, tingnan mo. Ilan ang tao nun? 28 ang barabarang Pero ganyan. again, are we not being too pessimistic? Baka naman ano lang to. I mean this is a natural offshoot ng isang halalan. Kasi I've been there several times. Nakita ko yung institution building nangyayari. There have been several meetings. Inaayos nila yung mga structure sa LGU, sa regional government, yung mga there is no economic, question. There is no question that institutions are being capacitated. There's no question. Building. There's no question. Pero yung existing problem, paano i-address? Kasi kaya nga nagkaroon ng secession movement yan dahil ang tingin nila yung mga nakaupo nga itong mga ito nagpapasasa. Ay, ano ba yan? Di ba? 8:30 ng pasasa. Pasasa. Oh my God. 8:30 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Oh! Karambola, Karambola, tuwing umaga. Balik tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Joel Lacsamana, Jonathan De La Cruz. Ako po si Conrad Banal. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Ulit. Si Paring Joel ay nagbabasa ng kanyang smartwatch. Hindi lang yung kanyang BPM. Pintig ng puso niya. Ayan. Hindi naman Valentine's Day. Ito po, pintig ng warning. Fake news. Fake news galing kay Mr. Ramon Ang ng San Miguel Corporation. Nagbababala daw po ang CEO ng San Miguel, si Mr. Ramon Ang, sa publiko laban po sa mga peking news article or deep fake videos na parang pinalalabas na nag-e-endorso siya ng investment opportunity. Yan. Siguradong scam. Hindi to mga Kung meron pong ganyan si Ramon Ang, hindi niya i-advertise yan. Ayon po sa kanya, ginagamit daw yan ng mga scammers. Meron siyang isang lumang interview, okay? Gagamitin yun tapos para lukuhin ang publiko. Magbibigay daw ng $1,000 o katumbas ng 175,000 nakita every week sa nasabing investment. Okay. Ito na lang po ang tip ko sa inyo. Pag po meron nangangako sa inyo ng ganyan na malaking return, sigurado ka scam. Wala pong investment. Halimbawa, yung sasabihin 20% every week ang return nito. Wala pong negosyo maski drugs nakakayanin niyang ganyan. Oo, ito yan. Nakakayanin niyang ganyang returns. Okay? Maski po sex worker, hindi kakayanin yung ganyang return. Bagay, wala puhunan yun. Okay. Number one pong yan, indication ng scam. If they're promising you the moon and the sky and the entire universe, big sabihin po niyan, scam yan. Ito, nagamit pa si Mr. Hang. Talagang gagamitin siya dahil siya. Karaniwan daw po sa online lumalabas yan. Yan ang sabi ni Mr. Ang
sa online, kumi-investment opportunity. Paano wording nun? Paano, ano kayang... Hindi nga, na-detect nila yan eh. Kasi kung ikaw nung matinong tao, bakit naman si RSA sila mo lang ay maglalagay? Ay, hindi. Kasi ano siya Papaskill lang talagang ano siya, may standing siya in the business community. But May why mga would you social media posts, ginagamit yan. Magagamit yan. Di ba yung BBM Marcos Oo. Wealth, yung gano'n, Yung ginamit ganon. din yun eh. Okay. Sa mga scam eh. Yan po mag-iingat kayo dyan. Okay. Ito naman, ang Department of Agriculture daw, may 2 rehiyon. Ilan ba regions natin? 17. 17? Yeah, 17 yeah. 12 daw. Nakita nila sobrang lakas ng pagtaas ng presyo ng bigas. Kaya po yung mga areas daw po na yan ang priority sa distribution ng NFA rice. Katatawa-tawa ka na agad eh. Huwag ka muna tatawa. Yan daw po ang priority ng paborito ni paring Joel na Department of Agriculture Secretary. Okay. Ang priority niya yung 12 regions na yan na nakita nila. Gumaganon yung bigas. Matindi ang taas. Matindi. 20% higher daw po ang spikes niyan. Diyan. Kasama dyan yung Western Visayas. Top rice producing region yan. Bakit nag-spike doon ang bigas? Ibig sabihin, may supply po ng bigas yan. Ano kaya nangyayari? May nagmamanipulate. Di ba klaro yung ganon? May supply. Pero ang lakas ng taas ng presyo ng bigas. Producer yan. Top producer yan, Western Visayas. Kasi nandyan yung ano ba yan? Iloilo, Negros. Mga ganon. So, ano daw po, magkakaroon ng mas maraming alokasyon. Pero kahit na ganun, napakadaming announcement nitong Department of Agriculture tungkol dito sa NFA rice, napakakonti po, 300,000 tons lang yan. Ramdam. Much ado. Di ba? Much ado about nothing. Pagsamahin mo na yung ano. A tempest in a teapot. Hindi, ganito. Pagsamahin mo na. Much ado about the tempest in a teacup. Pinagsama mo na. Sobrang araw-araw ang persons dito sa NFA rice. 300,000 tons lang yan. Mga ilang araw lang yan, ubos na yan eh. Ang dami-daming pinagkakaabalahan nitong Department of Agriculture. Yung tunay na problema natin sa production, yun ang dapat nila atupagin. Okay. Parang nagiging trend yan sa mga agencies. Yung mga bakit dapat na ginagawa. Puro propaganda style eh. Yan ang sinasabi ni paring Marlene eh. Ano yun? Yung ang inyong ang pinoproduce ninyo ay Propaganda. Well, malat mula, yun lang sinisita natin. Andyan na LTO, Health. DepEd noon. Yan lahat. Okay. Si DICT, si DENR, puro press release. Si DSUD. Ay, anniversary ngayon. Happy anniversary, Mr. Secretary. Ng DSUD. Ng DSUD? Yes. Nangangako daw siya. Ito na. Seryoso na. Ang yabang pa po nitong secretary natin sa agriculture. Nagbigay na raw po siya ng bigas sa San Juan City. Diyan sa warehouse sa Valenzuela City. Nung makalawa. Nagbinigyan niya na yung San Juan City LGU. LGU. Ito po yung quote. Parang Jonat. Kinig ka Ito na. Ang sabi niya po. Takot na ako. Ito. Okay. This is just the beginning. Ayan. Napakahusay. This is just the beginning. Okay. I cannot wait to see the end. Ano siya na? This is just the beginning. Nakapagbigay siya ng bigas sa ano. Yan po ba talaga ang problema natin? Ewan ko, hindi naman ako taga Department of Agriculture, pero yung po mga naririnig namin mga taga-loob,
pinaiikutan daw tong sekretary natin. So paano magiging successful yung ating o yung BBM? Si BBM mismo nagsabi niyan, food security. In other words, hinihilo siya. Nahihilo, pinaiikutan. Duyan ang tawag doon. Dumuduyan. Much ado about a tempest in a teapot. Ayan, much ado about tempest in a teapot. Okay, babaguhin din daw po ni Darjo Kiko Chu Laurel Jr. yung allocation po ng minimum access volume sa importation ng pork. Meron po kasing rules ang pork importation na binabaliwala lang naman diba? So kahit anong gawin mo dyan sa rules na yan, binabaliwala din yan So ang balita niya po ngayon, babaguhin niya raw yung rules na yan sa importation ng pork. Kasi daw po, paghahati-hatiin niya yan, bibigyan niya yung government, yung traders, at saka yung processors. Food processors. Okay? Pati daw po DA magkakaroon na allocation. Ibig sabihin nun, yung allocation sa DA mapupunta rin yun sa trader. At saka po yung minimum access volume na yan, hindi naman sinusunod. Last year nga, record-breaking ang importation natin ng pork. So anong silbi niyang minimum access volume na yan? Wala ibig sabihin. In other words po, yung minimum access volume na yan, kumbaga, yan yung projected natin na i-import. So yan yung bibigyan ng permit. Kumbaga, kulang. There's a gap in our... wala namang silbi yan dahil yung mga traders, they're free to import Anyway, kung hindi nyo kami papayagan, mag-i-smuggle naman kami. So anong silbi niyang mob na yan? Okay. Yan daw po ang kanya nakikitang tanging paraan para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng baboy. Parang ganda naman ng move na yun. This is just the beginning. Okay. Nilalabanan po siya ng MITA, parang Jonat. Hindi naman pwedeng government ang mag-import, sabi. Kaya mag-alala, MITA, ibibigay din sa inyo yun. Yung allocation ng... Tapos, ito po ang suggestion, pare. Ng MITA? Kailangan daw magkaroon ng price control sa farm gate. Patay. Para bang yung farm gate yung mga ang production. Hindi naman po sa farm gate ang problema ng baboy. Ang baba nga ng farm gate 240 per kilo. Gusto nila dyan daw magkaroon ng maximum suggested price. Sa farm gate, patay. Di lalo nang hindi mag-aalaga ng baboy si Paring Marlene niya. Pagdating nyo doon, may nakahanda na itak yan. Discourage mo talaga yung mga producers. Yung mga producers. Marami dito small naman talaga. Backyard. Paano kaya yan? So how do you encourage ngayon yung investment sana na para pumasok sa Ang balita ko sila MVP seriously going into rice production. I don't know kung how true We have to ask we have to ask the muscle man. Who's the muscle man? And then he's not there. He's in mining. Akala kong sinisilip-silip yung posisyon ni Cesar Chavez. Tapos na yan. Wala na siya. Out na naman. Out. Napaka-frustrated naman nung kapakaibigan kong yan. Yan lang ang tanging pangarap niya Dapat pinagbigyan na siya doon Sa totoo lang. Sino? Si Marcel. Di ba? Pinagbigyan na dapat ni BBM yun. Nagkaroon na raw po ng agreement among pork producers, pork traders, and pork retailers. Nako, sino-sino yung mga yan? Sabi ni Dar Jr. Maniwala ka na lang. Maniwala ka. Ang binabasa ko si Paring Marlene Mas naniniwala ka ba kay Marlene? Paring Marlene. Siya,
totoong producer siya eh. Talaga lumalaban niya ng parehas. Yan eh. Naglabas po ng statement ang paboritong sekretary ni Paring Joel na si Kiko Chu Laurel, hindi pala Darian. Nakipag-meeting siya sa mga representatives daw po ng producers, traders, and retailers. At ang napagkayarian nila ay pare matindi to. Mapagkayarian nila na i-review nila yung prices. Hindi nila kaya i-review nung sila ay nag-uusap-usap eh. So nagkasundo-sundo na lang po sila. O sige, review natin yung mga price. Yung price po ng pork. Yun ang kanila napagkayarian. Kailangan nyo po ba mag-meeting para sabihin nyo na kailangan natin i-review? Bakit hindi na doong meeting mismo na yun, nyo na i-review nyo na? Okay? Kasi po, walang mangyayari dyan. Kaya ganyan ang statement niyan. Okay, so ni-review nyo, so what? Will that bring down prices? Well, kumukuha siya ng consensus ng kanyang mga committee. Wala, hindi po babagsak. Ang presyo ng pork, hanggat puro dadalang yung ating nakukuha. Kailangan po dyan ng action for the production. Ano ba problema dyan? Sinasabi nila ASF. Yung mga region na ibang region na walang ASF, anong ginagawa natin doon? Yun po sinasabi ng ng mga producers eh. Wala naman sila nakukuhang whatever, inspirasyon. So wag na actual costing. Inspirasyon, bibigyan mo na study, Brad. Ito ang demand ng pork. Kung magpo-produce kayo, siguradong kikita kayo. Mga ganon, wala po silang ganong klaseng alalay na nanggagaling sa DA. Wala na siguro yun na may direct impact sa kanilang production. Mas lalo silang walang nakukuha. So ngayon po, ang resulta ng kanilang meeting, nagkasundo-sundo sila na pag-aaralan nila yung pricing. Right. The best. Pagkatapos yung pag-aralan, bababa na kaya? Bababa na kaya ang presyo ng pork? Hindi po. Parang trial and error no? Hindi po. Kasi yung nangyayari din sa bigas, ang suspicion ng marami, yan din yung nangyayari sa pork. Meron po nagmamanipulaan ng presyo. Okay? Kung ganyan, problema natin ang presyo ng bigas at every now and then, seasonal, yung mga presyo po ng mga gulay, ng sibuyas, maski nga asin, akyat baba, may seasonal, hindi siya stable. Ang sinasabi po ngayon ng halimbawa ng Moody's. Okay. Yung inflation po problem natin, okay? Yan ang magiging hadlang sa pag-unlad ng ating economy. Yan po ang nakikita nila sa labas. Kasi yung mga yan, Moody's, naglalabas po yan ng kumbaga outlook. Oo. Yung outlook na yon, pag naglabas sila, kasi nire-respetong sikat na mga organization, Moody's, yung mga ganyan, di ba? Yung Standard and Poor's. Yan. Naglalabas po sila ng forecast or outlook tungkol sa Philippine economy. At yan po ay pinakikinggan ng mga investors. So kung ganyan ang outlook tungkol sa inflation, maaring maka-apekto sa ating economic growth. But hindi natin address yung inflation. Food inflation talagang food inflation. Diyan galing yung inflation natin. Yung food inflation po. Ngayon, ang naririnig natin, puro meeting. At dun sa meeting, nagkaroon sila ng agreement na pag-aaralan nila ang pricing. Saan yan? Hindi. Si paring Kiko, nagpa-meeting traders, producers, retailers. Meeting tayo. So nag-announce siya, sabi niya, nagkasundo-sundo na kami. Na ibababa po yung presyo. Hindi. To have another meeting. Pag-aaralan namin ang pricing. Yan ang ibig sabihin ko, pare. Paring Joel at paring Conrad. Yung mga meetings na ganyan,
high level ito meetings that produce other Sayang. meetings. Another meeting. Pag-aralan nga eh. Kasi Di okay. At least kailangan mo muna mag-meeting para malaman kailan tayo mag-meeting uli. Ayan. yan yung action eh. You have to be on the move eh. Etong Moody's po ang sinasabi, yan daw inflation, yan daw ang makakapag maantala ating economic growth. Mababalam ang ating economic growth. Bakit hindi natin i-address yung food inflation? Puro meeting kasi. Well, meron ding ibang mga, to be fair, kila Secretary Chu Lauren. weather disruptions. Yes. What do you call this? Yung Climate change. Totoo, may mga ilang bagyo tumama sa atin last year. And potentially, The global logistics challenge. Pero baka minimal lang daw yung tama. Bakit gusto mo maging fair sa kanya? Siya ba fair sa atin? Hindi nga. Kaya hindi siya makatutok ginagawa sa niya yung kaya hindi siya makatutok for sa our production. welfare. Ang daming challenges. Daming challenges sa ganun. weather. Eto kamukha ito, 12 regions, ililista mo. Sobrang laki ng increase ng bigas dyan, presyo ng bigas. Anong ginawa mo doon sa 12 regions na yon? Naglabas ako na boss ng NFA rice eh. Ayun na nga, after the fact ka, noon naman problema sila sa rice production, where was the Department of Agriculture? Binigay na namin ng seeds at saka yung mga yan eh. Mabiyahe ka nga lang hanggang Pili mula Ragay mula sa Sobrang layo. Gallego eh. Hindi mo pinadadali dun para sa mga magsasaka gawin lahat yun eh, yung capacity building na yan. Nagkaroon nga, ikaw naman parin John. ASF vaccines. Nagkaroon nga na isang farmer dyan sa Bicol. Isa lang yun eh. Isa lang yun eh. Pinrelease pa yata ni Elmer Messina sa PIA kaya nagkaganon. Ikaw naman Elmer, gawin mo kasing yan. Dapat malawakan. Hindi yung isa-isa lang. Kaya tuloy nagre-resign yung iyong boss eh. Boss dyan eh. Hindi, gusto daw maging sekretary ng DOTR yun Kaya bakit? Nagkaroon ng banatan? Tapos hindi nakuha. Hindi nakuha. Nagtampo. Okay. Sabi. Sabi po ng Department of Agriculture, pinag-aaralan na din nila na lalagyan ng price ceiling ang farm gate price ng pork. Para bang ang farm gate ang problema natin? Farm gate ang problema mo. The best itong DA talaga eh. Di ba? Paring Marlene, ang sinasabi ko sa iyo, yung farm mo kasi, gawa mo ng gate. Baka hindi mo ginagawa Alam mo na baka pinapayagan mo. Ang trabaho ni Paring Marlene, pinapayagan lang niya yung mga baboy niya na roaming around eh. Free range. Ginagawa niyong free range yung baboy, pan-chicken lang yun eh. Kasi daw po may umaangal ang mga traders dito sa retail price na MSRP. Para hindi na po umangal, ang lalagyan na lang nila ng price ceiling, yung farm gate. Ayun, okay. Hindi ba the best? The best! Di lalo, ayaw na nila Paring Marlene mag-alaga ng baboy niya. Ang nag-aalaga po ng baboy dito sa atin ay hindi big business. More than 80% ba? Yes. Backyard. Ang ating pong supply ng baboy ay yung tinatawag na backyard. 100, 200, mga ganun. Heads or less. Okay. Meron nga akong kaibigan, pare, yung tatay. Yung aking kadi, namuhunan yung tatay niya ng inahin. Ngayon, ang inaalagaan nila, nasa 20-30 baboy lang. Ganun lang yan. Yan lang po. Tapos yan na ang sisikilin nyo. Dahil problema sila. Farm gate daw po ang kailangan lagyan ng nando ba yung problema? Doon ba sobrang taas? Yan nga po ang inaapi ng mga traders eh. Kawawang walang kalaban-laban. Brad, maliliit lang yung mga yan. Dapat nga palaki mo yung mga yan eh. Dapat nga palakasin natin eh. Tapos ngayon palalabasin. Kayo kailangan magpalugi kayo. Bakit nyo binebenta ng 240? Di ba? So tuloy yan, 400, 500. 400 na lang ang kinikita ng mga traders. Ibenta nyo 100. Magpalugi na kayo ng 140. Para bumaba yung retail. Pero hindi Ibubulsa rin yun. Ibubulsa rin yun.
Nagpababa ka ng presyo doon, ay, bubulsa yun, bang baba na yun. Bakit nagkaganyan ng alaalala ko yung ating distribution system, nagkapatong-patong ang ano. Tapos nandiyan lahat ng pera, diyan kita, nandiyan lahat ng kita. Nandun lahat sa trading. Naalala ko noon, ang lola ko, yan ang kanyang business. Baboy Biyahera tawag doon. So yung mga sa countryside, ipunin niya yung mga consolidator siya. Consolidator siya. Tapos yung may truck, dadalhin sa palengke. Yes. At doon kuwan. So hindi siya yumaman naman eh. Well, she was comfortable. Pero hindi siya hindi siya yumaman. Pero ngayon, yung mga middleman, sa pagkain, yun ang malalakas. Sila ang malalakas. Bukod sa smuggling, di ba? Tapos ang laki pa ng kita mo, ng tubo mo. All you have to do, ayusin mo lang yung mga tao sa DA. Yun lang ang puhunan mo doon. Sir, mahirap mag-ayos, ha? I'm telling you. Para ka rin nag-aalaga ng ano dyan, baboy. Ganun ba? Baka nag-aalaga ng buhaya. Ano nag-aalaga ng baboy? Baka buhaya ay naalagaan. Naging madali, ibig sabihin, mas kumita sa trading na lang kesa sa production. Yung taong nagpapalaki ng baboy, bakit nangyari yun? Nakakita sila ng butas eh. Pay off ko lang to. Ayos na yung aking importation eh. Di ba? Tapos and that's discouraging local production. Tapos sisikiling ko na yan, si Marlene na yan. Dito, tirahin mo na yan. Matanong ko lang, at last count, ilan percentage ng gross domestic product ang agriculture natin? 10% nga lang daw. Bumabagsak yun. Negative tayo ron eh. Yung 10% na yun, pwedeng iangat yun sa 20. 20% of the total GDP. Di ang laki ng GDP growth natin kung nagawa mo yun. Na-idoble mo. Tama. 10% pero 30 to 40% ng labor force. Yun na nga, 40% nandun nasa agriculture. Kaya, therefore, it's glaring. Kaya maraming mahirap dyan. Kasi 10% lang ng GDP production niya, 30% of the labor force. Paano kaya sa Thailand, sa mga ano? Ano yan? Malaki ang kanila agriculture. Malaki ang agriculture share. Yung mga yan, Vietnam. Pero ang lalaki na ng GDP. Vietnam, Thailand, etc. Malalaki yan sa agriculture. Tapos yung kanila agriculture, nakalink sa manufacturing. Yes. Therefore, mas malaking contribution. Kasi yung kanilang production ng produce, namamanufacture pa. Kaya ang lalaki ng export nila ng manufactured agri-products. Product. Halimbawa na sila, sila ngayon nag-ano ng mga durian chips, mga ganun eh. Sabi mo, meron silang patis nga pare, tinalo pa tayo. Talo na tayo nga. And to think, in the 1960s, kasi kami dati nagpapaboard ng mama ko sa PhilAm, mga estudyanteng tayo, nandun sila nag-aaral dito sa atin. Araneta, mga agri-students. Yes. Sila na siguro yung mga CEO dito na... Ay, sigurado yun. Sigurado. Sila na yung nag-business. Okay, 9:01 ng umaga, Karamola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyo. Feb 21, 2025. Bilis naman ng araw. Oo. Maya-maya, mahal na araw na. Pagkatapos, magmumura ulit ang araw. Sana ganun ng ang baboy. Magmumura. Meron po tayong message from PCSO. Alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya nyo sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ay kawang gawa. Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa.
Kailangan tumaya ata para may kawang gawa. Si Secretary Kiko ba tumataya kaya? Walang kawang gawa. Ay, naku po. Ano bang health po tayo muna. Health, okay. Nakikiusap daw, pare, ang Department of Health. Nakikiusap po sila na yung mga local government tumulong dito sa drive against dengue. Okay, yung mga LGUs po daw. Kasi may mga regional and local health officers naman sila. So yan nakakaintindi. Para daw po ang gamitin na measures ay yung tried and tested. Wag naman yung piso, ano to? Piso. Piso kada lamok. Ano ba yun? Ano yun? Anong gimmick na isa yun? Yung sa Addition Hills yan. Ibobote mo yung lamok. Tapos dalay mo doon sa kanila. Kukubra ka. Piso bawat lamok. Piso bawat lamok. Hindi, tama. Ang gusto ng DOH, wag naman yung ganyan, yung tried and tested. Hindi nga. Dapat lang talaga yan kasi devolve ang health services. Kaya dapat talaga LGU ang kasama nyo. Devolve Yan ang dapat na mangyari dyan. Hindi naman kaya lahat yan ng DOH. So, yung DOH daw po, parang inaatupag yung mga regional hospitals. Yes. They can only go Pero pagdating doon sa grassroots kaya nga kailangan LGU yung kumikilos dyan. They can only give guidance and then assistance at the up to the regional level. Pero more than that, DOH, paring Conrad, paring Joel, they should already accelerate the approval of the vaccinations. Ano pa? The vaccines. Yung thank you. Yung Q-Deng. Yung Japanese po yan. 44 na pala. Takeda. 44 countries na nag-approve nito, and even the WHO has already endorsed the use of Q-Deng. Bakit wala hanggang ngayon hindi natin nagagawa? Oo nga 44, baka mas magaling tayo ron sa 44. Ayun na nga. At saka WHO, mas magaling tayo kaysa WHO. Definitely. Ba't natin sinusunod yan? WHO na yan. Ang FDA po natin, walang kaparis. Wala. Si Trump nga, umalis na sila, US, umalis na sa WHO. Ba't natin susundin yan WHO? Yung 44 countries. Walang binesa yung mga wala. Sa FDA natin. No way. Japan? Ay, nako. Wala yun. Ang problema po dito, meron pa daw 8 areas na nakikita na DOH magkakaroon ng deklarasyon ng dengue outbreak. Yung Quezon City pa lang po ngayon na nangahasa. Nag-declare. Ayaw pong sabihin ni Secretary Ted Herbosa kung sino-sino yung mga areas na yan. Kasi sabi niya, dapat yung mga LGUs ang mag-declare. Yes. Ang gumawa kayo. yan. Kasi pag nag-declare sila mismo, tatrabaho. Yes, magtrabaho. May psychology din naman doon. Yes. Uptrend po ang dengue. Ang bilang ng DOH umaabot na sa 30,000 cases. Nako. Hanggang Pebrero 1 lang, 30 days. So 30,000, 1,000 bawat araw. Huwag nyo nang hintayin na Department of Health magde-declare na kayo ay hindi nyo ginagawa trabaho nyo. Aray. DOH, LGU. Meron bang authority ang DOH? Well, if they declare, yung sinasabi mo, paring kontra, if they declare, di ang napahiya yung LGU. Ayun na nga. Ay, huwag nyo nang hintayin yun. Gawin nyo na yung trabaho nyo para hindi kayo mag-declare. Tapos kayo na mag-declare. Oo. Nakikita yan. Takot sila mag-declare kasi baka daw magkaroon ng panic. Hindi. Lalo maluloko ang buhay namin kapag akala namin wala namang outbreak. Meron pala. Hindi rin nyo maiiwasan na magkakaroon ng ganyan na revelation pag may mga namatay, etc. na yan. Malalaman yan Oo. At saka, ito, ang one indication na seryoso yung problema, ang Bucor namumroblema. Yes, yung mga sa mga prisons.
BGMP, yan. Yung mga Ang daming local cases prisons. daw po ng dengue. Yan. Oh. Kasi naman sila yung conditions dun siguro. Nakatayo. Mahirap pa. Walang pinipili mayaman yan o mahirap yan dengue na yan. Yan, Bucor yan. Yung mga local na jails. Patay. Nakatayo yung City mga yan. jail. City jail, oh. Tsaka sama ng dating ng ano kaya dyan. ng condition. Oo. Oh. Environmental situation. Ay, nako. Yung mga mayayaman po, may pera, kaya nila bumiyahe, pupunta sila doon sa bayan na aprobado na yan, yung vaccine na yan, at doon sila magpapa-eleksyon. Mga mayayaman yun. Kaya nilang bumiyahe. Paano tayo, parin Jonat? Oh, yun na nga. Tiis tayo. Dahil napakagaling ng ating FDA. Ayaw aprobahan yung vaccine. 4 years na ba? 4 years. Dapat siguro naman ko bigyan pa ng konting panahon. Pag-aaralan Hindi ba? Oo, Sobra naman bilis nung gusto mo 4 years. At saka sinecheck nila yung results na sinasabi doon sa 44 countries at saka WHO. Tama ba yung mga ginawa ninyo? Did you go through that protocol? Ba't sa dengue vaccine hindi ginawa yan? Ay hindi, kasi may 800,000 na school children na ginawang binibigs. Pwede mo namang gamitin yun di ba? Okay, tapos po meron pa rin health-related. Ang sabi po ng Department of Health, yan daw pong mga pinaalalahanan ng mga ospital na yung outpatient pumunta ka emergency. Yung hospital, dinideny nila yung pasyente ng PhilHealth coverage. Ayan. Another issue. Meron ganon? Meron. Kaya sabi ng mali yan. Sabi ng Department of Health. Dr. Mercado, the new president of PhilHealth, please take note. So, lahat daw po ng level 1 to 3 hospitals, lahat ng outpatient emergency cases, basta accredited yung hospital na yan, covered daw po yan ng PhilHealth. Huwag kayong mag-isip ng iba. Kasi lumabas na sa advisory. Okay. Kasi po, napansin nila, pag ganyan mga kaso, okay? Ginaganon. Tinataboy. Hindi kayo covered. Hindi kayo covered. Sorry, iho. Oo. Maghanap ka ng iba. Halimbawa, ambulance service. Yan. Sabi po ng DOH, later on, isasali ko pa yan. Later on, kasi ngayon, yung emergency, dapat covered dyan. Ngayon yung, bakit, bakit ngayon lang naging covered? Hindi covered ang ambulance. Isasali raw ni DOH. Okay. Sa ngayon, hindi. At later date. Kasi karamihan naman nagpupunta sa emergency, hindi naman ambulansya Ang nagpapa-ambulansya lang may mga pera. Di ba? No, sa bagay. Kasi magastos Gastos. Ang karaniwan na nagpupunta na emergency, tricycle or what, jeep or what, taxi. Karaniwan niya, maraming taxi. LGU, nakikita ko may mga sariling ambulansya na. Ginagamit ni chairman yun, barangay personal use ni chairman yun. Hindi, ikaw naman. Masama gamitin ng yun makakarma ka, gagamitin mo sa personal yun. Anong karma? Wala sa kanila yun. Ginagamit. Pare, naalala ko noon, ang laking issue, 1960s na yun. Yung Fargo, merong batas noon, pag government vehicle, hindi mo pwedeng gamitin. Merong kumakandidato, senador ata yun. Nakita siya gumagamit noon. Yari siya. Kinuna ng photo, nilabas sa dyaryo. Laking issue. Ganon ka may delikadesa ang ating politics noon. Ayaw mo man lang makitang gumagamit ng government vehicle. Maski na yung yung susundin mo ng misis mo or something, patay ka. Hindi. Ngayon pinangangalandakan na nga Naka-ambulansya ako Anong problema mo? Tonto ako, kinuna ko nga ng video yun Kulay pula yung plaka. Bumaba yung boss sa mall.
May official, mga clinic na sa mall, ano? may Ano ka official ba? business ka sa mall. Oo, baka meron, Meron akong kausap, boss. may kausap. Meron ako, magkakape kami rito. Official. Hindi eh. Kasama yung misis eh. Iba yun. Magsha-shopping eh. Magsha-shopping. Sobra naman yun. Sa mall Tonto ka ako siya eh. pumunta, kita. Sa panahon ng social media, kayo makukunang karo. Ay, yun na nga. Pag ganun, Binidyo Mayor, ko nga eh. wag ganun. Pero siyempre, hindi ko naman nilalabas dahil hindi naman ako influencer eh. I'm being influenced. You are being I don't influenced. influence. Oo. Dapat ang kunan mo ng ganyan, yung mga, sa bagay, hindi nagpapakita yung mga yun eh. Yung mga SEC commissioners at saka chairman. Alam mo ba, yung SEC paring Conrad, paring Joe, Oo. ginagamit nila yung rason na sila ay digitize, etc., etc., para patagalin yung iyong mga registration, amendment ng incorporation paper. Ganon. Ang tindi nila. Bakit nga? Para maglagay. Hindi ko alam eh. Ang sinasabi na, wala silang face-to-face kunya-kunyari. Pero ang tatagal ng kanilang trabaho. Kagaya niya, meron akong SEC, ano dyan, notorious siya. Notorious yan. SEC. Meron akong kaibigan. Siya ay malaking kontraktor ito. Gusto niya mag-ayos ng sa housing. Meron na siyang kontrata, kompleto na siya at lahat. Ang kailangan, sinabi lang sa kanya ng bangko, kailangan i-amend mo yung para pataisin mo yung capitalization mo. Articles of Incorporation. Dapat ano lang yun, overnight. Ay! 3 linggo na. Ako po. SEC ito ha. Ay, SEC gising naman kayong konti dyan. SEC. ba? Kunyari, promote tayo ng investments eh. Pagdating dito ng mga tao, pahihirapan nyo, ay ano mangyayari Kagaya sa niyan, atin? paring ko, yung bang amendment of articles of incorporation na abutin ka ba dapat ng dalawa, tatlo? Dapat nga isang araw eh. Tapos na. Hong Kong nga eh. Amendment eh. Ano lang po yan eh. Ministerial na lang yung trabaho ng SEC Ay, dyan. nako. Sasabihin nila. Hindi kasi kailangan patunayan mo na yung pera nasa bangko. Ay. Tapos ngayon para mapabilis, mag-aabot ka. Nag-cover ako niyan, pare. SEC? Notorious yan. Super. Di ba nung nagko-cover ako stock market, kasama yan eh. Kasama SEC. Yun yung controversy noon, yung mga commercial papers, sila Yung nag-upload. issuance. Ang daming fraud. Sipin mo, kaya tinanggal sa kanila yung authority na yun. Nagkagulo-gulo yung SEC na yan. Ngayon po, may reminder daw, sabi ng DOH, yung lahat ng ospital na accredited na dati, hindi na kailangan magpa-accredit para dito sa emergency. May accreditation ka na eh. PhilHealth ka na Ganun ang kanilang kinakatwiran. Hindi tayo accredited sa emergency. Sa room. So, kailangan mo ngayon magpa-hospital. Okay. Para Maka-avail nun. to get the benefits. Emergency case ka lang eh. Kailangan ka magpa-confine. Di lalo lumaki gastos mo. Ayan. Ibang klase rin itong mga ito. Kanya-kanya racket na itong mga ito eh. Pare hospital, ang laking kita. Ang laking kita niya. Kaya ang dami, they're sprouting like wild mushrooms. Yang mga ospital, ang dami mo nakikita. Dito lang sa Metro Manila, mag-drive ka pare ng Marcos Highway. Marcos Highway, papuntang Marikina. Ang dami mo makikita hospital dyan. Many of those are built on PhilHealth reimbursements. Talaga? Yes. On PhilHealth, Reimbursements. founded on PhilHealth Titirahin nila yung reimbursements. PhilHealth. Ano yung pera natin? Oo. Ikaw naman. Yun ang kanilang business model. Alin? PhilHealth Oo. investments. Yung PhilHealth reimbursements. Work outin nila yan. Ano yun nila. Magaling kung kayo ay naka-register sa SEC. Yun. Yan. Abutan kayo doon. Okay. Ito, parang Conrad. Good news naman tayo. Good news. Anong good news mo? Ang sinasabi ng Uni Oil, babalik na daw ang Aramco dito. Aramco dito. May nakikita sila. Meron. Na hindi natin alam ko ano yun. Meron sila. Aramco. Kasi umalis na yan eh. Oo, wala na yan. Yung Aramco, yan po yung bumili ng Petron. Pinaka company in the Middle East. That's an Arab-American joint venture group.
Yan po, matindi ang kanilang study presence dyan sa energy market. Okay. Para bumalik yan dito at one foot inside. At Uni Oil pa ang pinartner. Kasi kumbaga, ang Uni Oil, doon sa mga bago, yan ang pinaka... Malaki. Isa sa malaki. Sa mga bago. Phoenix, Uni Oil, yung mga yan. Okay? Pumasok sila. May nakikita yan Meron. dito. 25%. Supposedly, dapat ano na yan sunset na yung gasoline. Anong nakikita nila? Kailangan malaman natin yun. Meron bang ang Department of Energy, meron sinasabi? Hindi, ang nakakaalam. Asa ka pa. Ang nakakaalam niyan, yung mga nag-ano ng mga, alam mo ba marami ngayon nagko-construct ng oil depot? Oil depot, smuggling. In other parts of the country aside from the Subic coast. 30% na ating fuel smuggle daw. Siguro sabi na Aramco, capturing ko nga ito, punta 30% ini-smuggle nyo, sa amin kayo kumukuha ng ng pasok na lang ako dyan. Pasok na lang ako dyan. Pwede rin. Pwede rin yun. Kaya meron pong tax drive, by the way, related, medyo related to meron pong tax drive ang BIR para maengganyo nila yung hindi po naka-float na business. Kasi ang lakas ng underground. Super. Ang underground economy natin, parang yan ang nagsusuporta sa atin. So, pag underground po, hindi rehistrado. Okay? Kapag hindi ka rehistrado, hindi ka kayang, hindi ka nagbabayad ng tax. Yes, wala kang hindi ka nakukunan ng gobyerno. Sabi po ng BIR, meron silang friendly drive. Friendly drive. Yung kumbaga, walang takutan to. Okay. Hindi ka mukha ng mga existing na operation nila. Na tatakutin ka agad, bibigyan ka ng audit. LOA. Letter of Authority. Yan. Patay ka na kagad. Ang mahal nun. Mahal ng Letter of Authority. Ang Letter of Authority. Yun daw pong unregistered. Meron drive ang BIR. It's a friendly drive para po ma-verify kung yung mga businesses ay registered. Tax registered. Binigyan nila ng bagong twist to na kailangan friendly ang dating. Gusto mo ba yun? Janet? Sana. Ang ulan nyo munang trabahuin. Kailangan, yung mga nandiyan na. Yung mga malalaki. Nandiyan na sila Hindi kasi kailangan yan, lumabas, mag-float. No? Lumutang na po yung mga underground. Kasi ang ating napaka-narrow. Yun ang ating tax base. Ang pinakamaganda pong tax system, yung maraming nagbabayad ng kahit maliit lang. Hindi maganda. Yung konti nagbabayad, ang laki tax burden nila. Ayan. So kung marami kayo, kasi pare kung karinderya, hindi mo na kaya i-bat yun. Di ba karinderya, hindi siya registered. Bibili tayo sa karinderya, wala nang VAT yun. So wala nang collection doon. Okay. Yun naman ibang mga restaurant, registered nga sila, pero binubulsa naman yung VAT. Hindi nire-remit sa BIR. So kasama po yan dyan sa friendly drive ng compliance. Sana maayos na nilagyan mo pa mabuti ng yan. friendly so hindi kasi takot ang mga tao pag magparehistro merong phobia ba sa BIR? Nako, titirahin tayo niya. Kasi marami naman talaga walang yang BIR. Hindi naman lahat po, no? Talaga may mga kaibigan ako na magagaling sila paring Tony Ilagan. Maayos naman sila. Maayos yan. Pero marami rin ulol. Yun ang paano mo mawi-weed out yun? Problema yun At saka yung nalaman mo na talagang tax, mayroon siyang tax problem Tapos sa halip na parusahan mo, kaya tawagin mo pupunta kayo sa kape. Ayun. Sarap.
Sarap. Ano yung kape? Imported? Uy, ang mahal ng kape ngayon. Super. Nagtaasan ng presyo ng yung raw beans. Raw beans, gano'n. Yung Local. That's another issue. Kasi dati, talagang coffee producer tayo. Wala eh. There was a time daw na nagkasakit ang mga coffee plants all over the world, maraming areas, at sumikat yung Batangas Coffee. Barako. Okay. Doon na-discover yan ng mundo, yung Barako. There was a time it happened. Kasi may mga nakausap akong may kaibigan nga ako, bumili ng coffee plantation dyan sa Amadeo. Oo. Yan ang area. Amadeo. As far as Batangas Laguna. Silang. Silang. Pero global yan na nangyayari siguro. Global nga. Pero pagtaas ng presyo ng pero na ano tayo. Pero affected tayo kasi malakas tayo magkape. Kaya malakas tayo magkape pero yung ating production ng kape hindi natin naalagaan. Yun ang problema. Maraming gustong marami Nag-real estate na nga yung Amadeo eh. Sayang. Silang nag-real estate na eh. Pero may mga ganyan kagaya sa Sagada, yung mga ganun. Mamaya po, tignan natin yung mga vacation spots dyan daw sa Boracay. Sinasabi ni hindi pala ni John Vic. Bawasan nyo naman yung bayad. Mahal pala para makapasok ng Boracay. Para kang nangingibang bansa. May bayad pagpasok. Actually, yan ang... Sabi sa mga angel, break. Environmental fee. 9:30 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, Karambola, tuwing umaga. Karambola, Karambola. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Conrad Banal. Feb 21, 2025. Bilis ng panahon. 21, ano yan? Parang blackjack, ano? Pero kanina may binabanggit ka yung sa Boracay. Parang mas the general idea kasi eksakto may kausap din ako kahapon na isang tao na yung mga anak niya nililibre na sila lagi ng parents, silang dalawang mag-asawa. Sabi, Dad, doon na pinababiyahe. Sa Thailand ako sa Vietnam. Ano titira? Hindi, magbabiyahe. Magpapasyal kaysa pumunta sa Boracay o Palawan dahil mas mahal lalo na daw Siargao. Yung mga ganon. And totoo yan bro. Yan pong Boracay, consistent. Halimbawa, yung mga tourism tawag dito, information sites like TripAdvisor. Lagi pong nahihirang yan na kasama sa mga best beaches. In Asia. Right. Okay, yung Boracay Island, yung pong famous na parang pulbos na sand, okay? Mahigit 2 milyon yan. Every year, ang kanilang visitors. Okay? Sabi po ni Secretary Remulla, in-advise niya yung mayor. Okay? Nakipag-meeting po siya, sabi niya, pababain nyo naman ng konti. Yung fees. Okay. But one guy has to understand din, ang Boracay kasi isla. Lahat pinapasok doon. And then they have stations, 1, 2, 3 or something. Na yung mga lugar na yun talagang mahal. Both sa pagkain and even yung kanila kasi lahat doon electric, tricycle. I think parang 200 yata yung pinakamura na sasakay ka yung mahal that's sa kilometer or 2 ganun. Yung mga locals galit na galit nga dahil pati sila kailangan magbayad din ng ganun. Oo. Nakipag-meeting daw tong si Secretary John Vic Remulla. Kasama si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Yung Philippine Tourism Authority. Okay, yung Aklan Governor Jose Enrique Miraflores.
Tapos yung governor, yung mayor po ng yung town, yung Malay. Malay ba o Malay? Malay. Malay. Bautista. Tapos po, yung mga resort owners doon sa Boracay. So, si John Vic daw, binigyan ng 2 linggo, yung mayor. Nabawasan yung kanila sinisingil. Diyan po. Kasi, ang sabi niya, you're killing the goose. Di ba? Sabi mo nga. The golden egg, Kung marami kayong pupunta ron, di ang laki ng inyong fee. Tsaka natatalo na kayo ng ibang destinasyon sa ginagawa. Yun ang sinasabi niya. Ganito po pag pumunta kayo ng Boracay, number 1, bawat tao, mayroong terminal fee. Sa pagpasok pa lang yan. May terminal fee. On top of that, merong environmental fee. Kapag foreign tourist yan, 300 yan. Tapos 150 yung terminal fee. Sa munisipyo yan. It goes to the municipality, LGU. Tapos meron pong boat, aside from ito pamasahe, may fee pa. Pag gumamit ng boat. Ang daming fee. Yan nga yung sinabi. Meron convenience fee. Yun nga yung sinabi ni Secretary John Vic. Merong pang snorkeling fee. Anak ng tokwa naman, Eto pa po, yung mga tour guides dyan, hindi malaman kung magkano pa ang binabayad. Pag ikaw ay nag-tour guide, magpaparehistro ka. Diba? Doon sa town, LGU. Tapos magbabayad ka pa ng fee. Ngayon, para makabawi yung tour guide na yun, kanino niya? Sino titirahin niya? Siyempre, yung turista. Kaya very tense daw yung meeting. Kumbaga, sabi ni John Vic, you have 2 weeks. So, yung buti dumating ka kung Jonathan, is that within the ambit ng LGU? LG, the secretary to tell the mayor? Of course. The mayor can easily say, sir, parang autonomous ako? Well, SRP or something. Look, this is the cost and this is the profit. Ganito po yan. Okay. Hindi, umaangal daw tong mayor noong una. Pero tinanggap niya rin. Pagkatapos. Ganito ang gagawin niya. Kung ako DLG, ganyan ang sinasabi mo. Sige, ganito Maganda yan. Kasi all of this should be used for this particular purposes. Nasaan ang usage yan? Give me the results. Environmental? Sige, tignan ko. Yan daw ang dahilan niya kung bakit ayaw niyang tanggalin babaan yung fees. Kasi saan naman daw sila kukuha ng pera? Okay, let's go. Okay. Tingnan natin kung saan na kung saan mo ginamit yan. Okay, ganito Confrontation na yan. Of course. Kung ako DILG secretary, I will do that. Sige. Tell me the results. Okay, may ordinansa kayo, etc. You are asking for all of these things kasi wala kayong pera. You have to do all of these things. Okay. Let me know. Hindi ang argument, ang ganda ng argument ni John Secretary. You're killing the goose that lays the golden egg. Di ba? Dadagdagan alam mo, marami na silang kalaban. Ang Palawan. Kaya nga. Ang Samar. Okay. Marami ng islands papunta na doon. Ngayon, gusto mong patayin yan? This is not just a tempest in a teapot. You are killing the goose. Dalawa na. So, babalikan daw siya ni Remulla. After 2 weeks, tingnan mo, ibigay mo sa akin, ano yung mga fees na pwede tanggalin. Okay, there is such a pati ba snorkeling fee? There is such a thing in business, pare. For example, pwede kang sagutin ng mayor na, Secretary, we are offering a premium. This is Boracay, the gem of the, Pacific. Yung nga sinabi ni Paring Conrad, the gems are all over the place. So don't give me that goddamn gems. Gem. Next question ko, yung tourism secretary naman, don't you do some sort of a price comparison analysis? Kasama siya doon. Dapat nga sa kasama yan. She was in the meeting. Okay. So sinabihan din siya. Sinabihan siya. Ganito po ang fee structure dyan. Pag kayo, advertising crew, gusto nyo mag-shooting, may babayaran nyo yung local government ng 50,000.
Nakita Kung mo. meron kayong group activity, halimbawa yung anak ko, nagkaroon sila ng, kumbaga yung Team building. rarara dyan. May event fee. 1,500. Mga ganon. Kung ikaw ay tourism establishment na nandun ka, meron ka rin fee ron. Kung ikaw ay magpapakasal dyan, special wedding, 5,000 ang babayaran mo sa local government. Di ba? Wow. Kung magkakaroon ka ng special dinner sa beachfront, 5,000 per hour. Teka, yan sinisingil ng hotel na resort? No. LGU. LGU, may pupunta. kalta sila. Kaya nga sinasabi ni Secretary Remulla sa kanila, sige, Sobrang na yan. gem kayo. One of these days yung gem ninyo na yan, mawawala na yan. Dahil wala nang pupunta dyan sa sobrang Pag fee. meron ka event, nag-fireworks ka, Ayan, another may fee. bayad yun. Another fee yan. 1,000 tapos plus 150 certification fee. Ayun. Akala ko yung resort yung naniningil. The local government's the one that will. Ang tour guide, may bayad din po, registration fee. Hindi lang tour guide, tour coordinator. Yan. Okay. Meron pong ID fee. Yan. 10,000 kapag ang lisensya ng foreign tour guide. Ang local tour guide po 5,000. Kung ikaw bangka, may anchorage fee. Yung madadamage yung corals. Aray ko, yung corals. Ngayon, 100 pesos entrance fee. Ano to? Puro fee? Ngayon, ang problema nga dyan is, yung nga sinasabi ko, compared with the other islands who do not come out with all of these fees, mawawala na yung gem na yan. Nobody will go there anymore with this kind of cost. Hindi, ang kawawa, yung mga nag-invest doon. Kaya nga, ay gusto ba nila yan? Hindi naman yung LGU makakawawa dyan. Kaya I'm sure, ang nagko-complain dyan, yung lahat ng mga resort stakeholders to, not only the resort owners, pati yung mga tao mismo nagtatrabaho doon. Sipin mo, may fee sila. Mag-tour. Naknang wedding. Friendly fee naman po yun Ayun, yun na. Hindi ba pwede yung ganun dahilan? For all friendly fee? business taxes nitong mga stakeholders. Meron din. Mas mataas Mas pa mataas. siguro. Yes. Sigurado. All because it's a gem. The way you're saying. It's a Masyado gem. naman It's a gem. negosyante si Mayor. Isa pa pong tourism na gusto naming pag-usapan, ang Intramuros Administration po, nananawagan daw ng mga volunteers para po linisin yung Intramuros. Wala kayong budget dyan. Maglagay kayo ng fees. Gawin ninyong parang Para nung Boracay. isang araw. Kasi nga, may mga bisita kami. Okay, we wish them well. Yung mga bisita namin from the US. Oy. Oo, si Resty, si Edna, si Kuya Hill, and Litz. So gusto nilang Si pumunta sa Teng. Intramuros. Nagpunta sa Intramuros, pumunta kami doon sa Bayleaf. Ayun. Yung Bayleaf Hotel, maayos. Maganda yun. Ganda, first Maganda, class. First class yun. Tapos, pag nado ka sa roof deck, tanaw mo yung lahat. Ganda. Maganda. Talagang panturista. Kaya maraming foreigners. Ang paligid niya pa. Yun ang matindi. Yun ang matindi. Yung daan na yun, ang daming sidewalk vendor. Yan yung sinasabi ko, buwis buhay yung maglakad dun na although pinagaganda na nila, maganda na yung Metropolitan Theater, yung post office. Lahat yun. Pero para tumawid squatter ka yung mga yun. Oh, yes. Yeah. Oh. Pati yung mga bahay dilapidated. Ando pa rin sila. Oh. Sabi na kaibigan ko, si Ray Madrid, arkitektos. Dapat sa Pilipinas ang pinakamahal na real estate, Yan. yung loob ng Intramuros. Yes. Dahil limited, at tapos ang gaganda ng view, Oo. limit ang height, Oo. yung ganon. Sana yan ang Yan ang maging i-gentrify mo meka na parang, ng tourism. Parang yung sa East Village sa New York, yung mga ganon. Oh. Pagkatapos ang ating magiting na Intramuros Administration, kailangan ng volunteer para maglinis. Wala silang budget Ano ba to? dyan. Ang unang volunteer, ang unang gawin nyo dyan, unang-una, yung mga
nagkakanlong dyan sa mga squatters na yan. May bayad ba yun? Kasi, Rocket ship ba yan? ito yan. Saan sila, first of all, alamin mo, saan sila nakatira? Kasi may mga shanty-shanty na doon sa loob. Ang dami. ng mga ano. Ang dami, Oh. pare. Di tanggalin mo na yan. Kasi either may mga nakatitulo dyan o kung hindi public land dyan. Di alisin mo sila doon. Nagkaroon pa raw po ng malaking seremonya, unveiling of the program. Clean Tramuros. Siguro he wanted a participative campaign. So another gimmick pare to do the job that you're not This is our doing. city. This is our heritage. Okay. This is our legacy. Okay. Magtulong-tulong tayo. Tama. Oh. Ganito ngayon yan. Oh. Ang gagawin ng mga nandoon na hindi naman talaga dapat nandoon, lalagay mo sila ng t-shirt, magbo-volunteer sila ngayon. Oo. Okay, for 1 day or 1 hour, maglilinis sila. And then After that, madudumihin ulit. Dudumihin ulit kasi May hindi naman squatter. sila dapat nakatira doon. Yun. So, kasama daw po dyan yung Fort Santiago. Para Grabe. linisin daw yung mga walls. Kailangan ng volunteer. Okay. Ito suggestion ko, this is now the 6th year anniversary of this. Since you're already working on the Pasig Esplanade, isama nyo na yan. Hindi naman nila Sa kasama. Pasig, May legal sariling... lang po kami. Ha? May sarili pong administration niya ni Intramuros. Nakakahiya naman pakialaman yun. Pakialaman nyo kasi ganun nakakaya ba? kayo. Pupunta sa Esplanade, maganda-ganda. Halimbawa, pagdating dyan, pupunta, there's another area in Manila that you should look at. The historical, Ayan. etc. Pagdating doon, gusto ba ninyo yun? Para dyan at bibigyan kita information kung bakit importante itong volunteer program. Yes. Kasi nagkaroon po ng tie-up. Ang ka-tie-up ng Intramuros Administration ay isang German cleaning technology brand. Ayun. Karcher. Ayun. Yun po ang gagamitin nilang Panlinis. Panlinis. Yeah. Ngayon, para makatipid, volunteer. Como? Karcher? Karcher. Ano? Karcher. Bathroom at ano. Yun na nga, Panlinis. Because sa real estate, mga ano, property. Because Intramuros, Culture, yeah. the Intramuros area is already a cesspool of ano. Ayun na nga. So, kailangan ng... bathroom talaga clean up. Bathroom. Di free ride yung Karcher Pero sa advertisement. high-end bathroom, mga ganun-ganun. Oo nga. German Free publicity sila. Free publicity pa Hindi, sila. pero- Parang Yan ang assist-schedule CSR po. nila, corporate social responsibility nila ko. Sabi ng Intramuros administration, this is just the beginning. Ayun, isa pa, para rin si DA, This is just the Mahihilig beginning. kayo ngayon sa mga This is just the beginning, I want you to know, Ang ganda-ganda ng wall. Sabi nung aking pamangkin, sabi, Uncle, is this the original? No, sabi ko. This place was built by the Spaniards hundreds and hundreds of years ago. Okay? Nung Second World War, binomba ng Binomba yan. In fact, anniversary Binomba ng ngayon, Kano, February. wasak. Yung winasak yan. Wasak. We had to rebuild it at our own expense. Di naman tulumulong yung mga Kano dyan. Galing siya, American citizen siya. Medyo sama na mukha Is that so? That's what Ang ipakikita raw po, tuturuan ito mga volunteers kung paano gumamit ng cleaning machine ng Karcher. Talaga, hindi mo alam Hindi mo alam. Sa akin dati, ano yan yung parang steam cleaner. Oo nga. High-tech nga yan. Hindi nga, tuturuan ka paano gumamit no. Total Hindi nakatira. mura yung So, by the pag way, marunong- mahal yun. Pag marunong ka na nun, bibili ka na. Total nakatira naman kayo dyan sa kalye. Eto na, steam. Hindi makaka-afford ng steam cleaner ng Karcher yung mga yun. Hindi. Pare, tuturuan ka Ito- naman Turuan mo na. Ito ang catch diyan. Ang bibili ng para maglinis-linis, Intramuros administration mismo. Wow. May purchase. Ayun. Ayun. Okay? Silang bibili ng Sila Karcher. bibili para magamit every so often ng mga squatter.
Ang mga squatter. Beijing Goa, tingnan nyo yung mga kalakaran ng bilihan yan. Ha? Talaga naman Pricing napakadusing pricing. nung Madungis talaga. Ang dusing nung mga walls na natin dahil ilang taon na yan, wala namang ginagawa. Nagkaroon pa tayo ng Intramuros Administration. Oo, hindi naman inaayos. Yan ang isa dapat na. Kaya nga sinasabi Daming ko, turista nakikita pa rin. Secretary, total 6th anniversary mo ngayon sa Dizon. Isama mo na yan. Sama mo na. Ayusin yan. Tsaka Philippine Tourism Secretary natin, ang ganda. Actually, yung Intramuros, Fort Santiago. Yan, pare. Okay. Pwedeng ayusin. Susunod po, pag-usapan pa natin yan. Pero ngayon kasi, nandito na siya. Ito na. Andito na. Oo. Naka-islong leave. Yes. Friday casual. Casual. Pag ba naka-islong leave, nagdasayaw pa, sumasayaw pa. Hindi na, no? Nagre-report na lang, ano? Report na lang. Magre-report po sa ang ating award-winning broadcast journalist Dennis Antenor Jr. sa... Teka, sana huwag kang maging future press secretary, ha? sa... Oy! Ronda! Pilipinas! Oh, Karambola, Karambola, tuwing umaga